Naranasan mo na ba mag-click sa isang website tapos ang tagal bago mag-load? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang time to first byte o TTFB. Ang time to first byte ay yung time mula sa pag-click ng isang link hanggang sa pag-load ng site. Ang mabagal na time to first byte ay nakaka-slow down ng website at hindi ito favorable sa Google rankings mo. Kaya mahalaga na ma-reduce ito para maganda ang performance ng website mo. So, let's jump right into it. Tignan natin kung paano makikita ang TTFB ng website natin. Para makita ang time to first byte, pumunta ka sa gtmetrics.com o sa Google's PageSpeed Insights at ilagay ang website mo. After entering your website, makikita mo ang TTFB. Isa pang madaling paraan ay pumunta sa website mo, then right-click at piliin ang inspect, and you should see something like this sa right side ng website mo. Mag-scroll lang pataas at i-click ang network. Pagkatapos mong i-click ang network, i-refresh mo yung page. Mag-scroll up hanggang makita mo yung website name. Sa kanan, makikita mo ang waterfall. Mag-scroll down. Then, mag-scroll to the bar. Pagkatapos, under the request at response ay makikita ang waiting for server response. Ito ang time to first byte mo. As you can see, the website's TTFB ay 86.10 milliseconds. Ang magandang TTFB speed ay under 200 milliseconds. Pero pag nasa range ng 300 to 500 milliseconds, ay considered pa rin reasonable. Ngayon na alam na natin kung paano hanapin ang TTFB ng website, dito naman tayo sa kung paano natin ito ma-reduce para ma-improve ang performance ng website mo. The first thing that you can do para mapababa ang TTFB ng website mo ay siguraduhing updated ang lahat ng WordPress plugins at themes mo. Para gawin ito, pumunta ka sa hosting service provider mo. Right now, I am on my WordPress website at sa gilid, i-click ko ang dashboard. Pagkatapos, i-click ang updates. Pag nasa WordPress dashboard ka na, mag-scroll down at i-make sure na nasa current version ka. Kung hindi latest ang version ng iyong WordPress, i-make sure na i-update mo ito. Pwede ka rin mag-scroll down para siguraduhin updated ang iyong plugins at themes. Kung hindi pa, pwede mo naman itong i-update. The next thing that you can do para mabawasan ng TTFB ay i-update ang iyong PHP. Ang ginagamit ko ay Hostinger for my hosting. So, possible na this may look a little different sa'yo. Sa Hostinger, pumunta ka sa iyong website at i-click ang Manage. Mag-scroll pababa hanggang sa Advanced at piliin ang PHP configuration. Once you're there, make sure na updated ang PHP version mo. Ang reason kung bakit kailangan natin i-update ang PHP version ay dahil ang WordPress ay built on PHP. Ang pagkakaroon ng newest version ng PHP ay makakatulong sa pag-speed up ng iyong website. Ang sunod na pwede mong gawin ay gumamit ng caching. Ang caching ay nagsisave ng copy ng iyong website para the next time that you load it, mas magiging mabilis ito. Para gawin to, pumunta ka sa plugins, i-click ang Add New Plugin at i-type ang cache. Ang isa pang pinaka-popular na cache plugin ay ang Lightspeed Cache. Ito ay may average na rating na 5 stars and is an all-in-one acceleration plugin na may exclusive server level cache and a collection of optimization features para sa iyong website. Pwede ka ring mag-scroll pababa at tignan ang iba pang mga cache plugin na pwede mong gamitin para sa iyong website. Another step ay ang pag-a-add ng Content Delivery Network. Ang Content Delivery Network or CDN ay isang network of servers na nagde-deliver ng cache static content mula sa mga website based sa geographic location ng user. Sa pamamagitan nito, nababawasan ng wait time for request na makarating sa server. Ito ang ilan sa popular na CDN na pwede mong gamitin para sa iyong WordPress website. Pwede ka ring makahanap ng CDN plugin para sa iyong website. Isa pang bagay na pwede mong gawin para mabawasan ng time to first byte mo ay i-optimize ang WordPress database mo. Pumunta ka lang sa cPanel or ProPanel ng iyong hosting provider kung gumagamit ka ng Hostinger. Mag-scroll pababa sa database, then enter your PHP MyAdmin. Dito mo pwedeng i-optimize ang database. Mahalaga na alam mo ang ginagawa mo kapag nag-optimize ng database. Dahil dito, nakatago ang lahat ng data para sa iyong website. Panghuli, para mabawasan ng time to first byte mo, siguraduhin gumamit ka ng mabilis na hosting provider. Ito ang 6 of the fastest na web hosting provider na pwede mong gamitin to make sure na mabilis ang iyong website at ang TTFB mo ay reduced. Ang pinakamagandang option ay ang Hostinger na ginagamit natin ngayon. Ang Hostinger is a top hosting service na kaya mapabilis ang website mo. Kung gusto mong mag-setup ng sarili mong website, inilagay namin ang link ng aming free website setup service below that you can use. If you found this video helpful, please like and subscribe to our channel and comment below for topics na gusto nyo i-cover namin. Thanks for watching and I will see you in the next video.